Dito na kami sa post, nakarating kami dito ng 10 AM. So, ang unang ginawa, nag-fill up ng form. Tapos ngayon, naghihintay kami para sa turn namin. Hindi pa naman mahaba yung pila kasi maaga pa. So, last week, nagkaroon kasi ng sobrang taas na lagnat si Fluffy. So, hindi siya agad pwedeng i-spay. Nag-antibiotic siya. Tapos ngayon, na-stable na siya. Healthy na si Fluffy. Pinababalang muna yung lagnat niya. Tsaka, meron kasing discharge siya ng pus. So, after that, ready na siya para sa spaying. Ready ka na? Naghihintay pa kami dumating yung vet. Siguro mga 30 minutes waiting time na, pero wala pa din. So, nagbaon akong food. Merong tinapay, fruits, at saka inumin. So, kung magdadala kayo ng pet nyo dito, magbaon kayo ng pagkain or inumin kasi minsan medyo matagal yung waiting time. Tapos, walang bilihan na malapit. Isang malaking cage, tapos ang daming cats sa loob. Ang nakakatuwa kasi, ang linis, tsaka maayos talaga yung kalagayan ng mga cats dito. Tapos ang cute, merong bridge. So mula dito sa malaking cage, may pwede silang lumusot dito sa bridge, papunta sa mas maliit. Dito naman yung malaking cage para sa mga dogs. Bawal tumadilaan, ha? Opo. Mapapansin mo walang nakalabas na suture. Lahat natutunaw. Opo. Pwede mo siyang damitan, o lagyan mo siya ng foam. Opo. Basta obserbahan mo kung gagalawin yung hindi, ha? Tapos, tuloy mo lang ng may vitamins. Na si Fluffy. Halawit nila. Ngayon, 2 PM na. So, ganun lang yung waiting time. Tapos, yung total na binayad namin, 5,000 pesos. Mahal pa din, pero kapag i-compare dun sa labas ng mga vet, sobrang laki nang na-save namin sa pagpapaspay kay Fluffy. So, isang linggo pagkatapos ng spay surgery ni Fluffy, ito na siya ngayon, malusog na siya, tumaba, tapos meron na siya ulit energy. Kasi nung bago siya na-operahan, sobrang payat niya noon, tapos wala na siyang ka-energy. Tapos ngayon nakakapaglaro na siya ulit, kumakain na siya ng kusa niya. Ito yung sugat niya, naghilom naman na. So, bago ko ikwento kung anong nangyari kay Fluffy at saka kung paano ko nalaman na kailangan siyang i-surgery, didiscuss ko muna sa inyo kung ano ba yung spay at saka yung neuter, at saka kung bakit kailangang ipaganon yung mga aso natin. Ano bang pinagkaiba ng spay at neuter? Basically, parehas lang yon. Yung spay, it's the surgery for female dogs para tanggalin yung ovary at saka yung uterus. Yung neuter naman, surgery din siya para naman sa male dogs para tanggalin yung testes nila. So, bakit ba kailangang ipa-spay at saka neuter yung aso natin? Si Fluffy kasi, 6 years old, magsa 7 years old na siya. Never siyang nabuntis. Kapag tumatanda sila, nagkakaroon sila ng tendency magka-infection or yung ovaries nila baka mabuo ng tumor, ganyan. Spaying helps prevent uterine infections and tumors which are malignant or cancerous in about 50% of dogs. Neutering your male dog prevents testicular cancer or some prostate problems. This prevents accidental breeding resulting in unwanted puppies. Breeding should be left to breeders who have knowledge about canine genetics. Nasa Pilipinas, di ba, madaming mga aspin sa kalye, yung mga bantay sa bahay, na minsan nakakagala sila. Tapos, kung lalaki nakakabuntis, kung babae naman nabubuntis sila. So, unwanted pregnancy. Kailan ba dapat ipaspay or neuter yung mga aso natin? Ang nabasa ko, kailangan daw before the first heat, usually mga 5 months yon. Pero may mga iba namang vets na nagsasabi na masyado daw maaga yon. So, siguro, after a year, basta healthy yung aso, tsaka capable siya sa surgery, siguro ba din ang ipaspay, tsaka ipaneuter. Yung nangyari kasi kay Fluffy, hindi lang siya basta kinapon or in-spay. Nagkasakit kasi siya, nagkaroon
nagkakaroon siya ng infection sa uterus niya. So, kailangan talaga i-spay siya para mawala yung infection. Yung infection na yun, tinatawag siyang pyometra. So, yung pyometra is infection nga sa ovary tsaka sa uterus ng aso. Unspayed females can develop a painful and life-threatening infection of the uterus called pyometra. In cases of emergency, such as ruptured uterus from closed pyometra, a dog may have no more than 24 hours or 48 hours to live if not treated. Dogs who have open cervix pyometra can recover if treated on time. However, if these dogs are not spayed, they can still be at risk. So, dalawang klase pala yung pyometra, isang open tsaka isang closed. Yung kay Fluffy kasi open siya, ibig sabihin nun, dun sa mismong sensitive part niya, merong lumalabas na yellowish na discharge. Nana, yun talaga. Yun yung cause nung pyometra. Nagkakanana, kaya lumalabas. Kaya tinatawag doon open kasi at least nare-release nung katawan niya yung nana galing sa infection. Yung closed naman, nabasa ko, mas delikado pala yun kasi unlike dun sa open na nakakalabas siya, so nababawasan yung infection, yung closed, sa loob lang ng katawan niya mismo yung nana. So, may tendency siyang mag-rupture or pumutok kapag hindi naagapan. So, paano ko ba nalaman na merong pyometra si Fluffy? Umalis kasi ako noon, nagpunta ako ng ibang bansa. So, nung bago ko umalis, healthy pa siya, kumakain siya, masigla naman siya. So, pagbalik ko after 2 weeks, napansin ko parang ang tamlay niya, hindi siya kumakain. Akala ko kasi normal lang yon kasi si Fluffy, siya yung tipo ng asong ang hirap niyang pakainin. So, akala ko normal lang na routine namin for 6 years. Pero tumagal na ng mga 5 days na ganun siya. Sobrang tamlay niya. Dinala ko na siya sa vet. Dinala ko siya dun sa dati kong pinag-operahan niya dun sa gallbladder niya. Sobrang mahal nung kinote sa kanya. Ang sabi, 18,000 daw kasi meron nga siyang pyometra. So, ang ginawa sa kanya noon, blood test, tapos lahat ng test ginawa sa kanya. So, ang sabi, 18,000 nga daw para tanggalin yung uterus tsaka ovaries niya, yung spay treatment. So, sabi ko, teka, masyadong mahal kasi kaka-opera lang niya nung June, tapos December, opera na naman. Sabi ko, sige, baka makuha pa ng antibiotic. So, nag-antibiotic siya ng tablet for 3 days lang. Pagkatapos, napansin ko, madami pa ding discharge. Matamlay pa rin siya, hindi pa din siya kumakain. So, tinanong ko yung friend ko, sabi niya, i-try mo sa POS, kasi sa POS, nag-o-offer sila ng low cost na neuter, ng spay, at saka veterinary services. So, si Fluffy na taon na Paskong Pasko, ang taas-taas ng lagnat niya, as in sobrang init niya. Eh, dahil nga walang mga bukas na clinic, dahil syempre long weekend yon, ang ginawa ko, nag-towel muna ako sa bandang tiyan niya, doon ko nilagay. So, after 2 days, bumaba naman na yung lagnat niya. Yung POS, PAWS, Philippine Animal Welfare Society, yung madalas na nakita natin sa Facebook, ganyan, sa Instagram kapag may mga asong sinisave, sila pala yon. Nag-o-offer pala sila ng veterinary services, sobrang mura. Yung spay nila, 1,500 lang. Yung neuter naman, 1,000 pesos. Ang laki ng difference. Pero syempre may mga additional yon. Additional 1,000 kapag pure breed yung aso, syempre mas delicate kasi yon. Tapos additional na 1,000 kapag may pyometra na or kapag may infection. Tapos, additional 2,000 pesos for gas anesthesia. So, lumalabas, diba? Ang laki pa din ng masasave mo kapag dun mo dinala yung aso mo. So, lahat-lahat, nung napas-spay surgery ko na si Fluffy, ang binayaran lang namin sa POS, 5,000 pesos. Kasama na lahat anesthesia, lahat-lahat, as in 5,000 sarado. Yung gamot, hindi pa kasama. Niresetahan lang kami. Yung gamot, parang nasa 400 pesos lang. Binili lang sa Mercury. After 1 week, ayan, na-save naman na yung buhay ni Fluffy, mataba na siya, maliksi na. So, ano-ano ba ang symptoms ng pyometra at saka ng kailangan mo nang ipa-spay tsaka neuter yung aso mo? Yung sa akin, unang-una hindi siya kumakain, matamlay siya, pumayat siya, nagkalagna, tapos yung mata niya sobrang tamlay. Pero syempre kung mahal mo yung aso mo, hindi mo naman nahihintay nung araw na makita mong matamlay na bago mo agapan. Kung wala ka naman balak pabuntis, or kung hindi ka naman breeder, at saka kung wala ka naman plano sa mga future puppies, mas maganda maaga pa lang ipa-spay tsaka ipa-neuter mo na yung aso mo para maagapan mo na yung mga ganong pangyayari. So, sa POS, hindi to sponsored. Yung POS, non-government organization siya, pero ang maganda, ang dami nilang natutulungan. Ang step number 1, kung gusto mong ma-avail yung services ng POS, kailangan tumawag muna. Hindi sila nag-a-accept ng mga walk-in, kailangan nakaschedule ka. Yung number nila, 475
0917-945-1688. Kung i-google mo sa internet, nandun naman yung website, lahat ng information, pati phone number nandun. So, ang schedule nila is Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Wednesday, tsaka Sunday, sarado sila. Ang maganda kasi, ang bilis lang, tapos hindi ko na iniwan si Fluffy doon. Pagkatapos nung stay niya ng mga 1 p.m. or 2 p.m., nakauwi din siya. Medyo matamlay siya noon, pero nagbigay naman ng gamot yung doktor. Meron pa din siya ngayong sugat. Ayan, ang maganda kasi yung tahi, hindi mo na kailangan ibalik sa vet nila sa post kasi hindi siya yung kailangan tanggalin pa yung tahi. Natutunaw na siya. So, yun ang kwento ng Pyometra at saka ng space surgery ni Fluffy. Sana meron kang napulot na aral kung paano mo ba mapapangalagaan ng iyong alagang aso. Kung meron kang tanong, comment ka lang sa video na to. Tapos, for more information about PAWS, visit mo na lang yung website nila. Kung first time mo naman ako napanood sa video na to, please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. See you next time! Bye-bye!